we are ready to go to our topic for this afternoon, which is safe for love and healthy love. I will request, Yen, thank you sa ating head office, kasi kay Sir June for sharing this slides to us. Sila po ang magsi-screen share. So susundan lang po natin, ano? Medyo mahaba ang topic for this afternoon, pero ganun pa rin ang request ko sa inyong lahat na please take note of the topic, take note of the most important things that we are going to talk about. So, if you have your pen and paper, mas maganda kasi you have to copy everything that we have here, everything that I have to say. Especially yung mga i-emphasize ko ngayong hapon, I would like it na makopya nyo para hindi na kayo malito later on. Okay? So, safe love is healthy love. So, sexually transmitted disease awareness, because STD Awareness Month ngayong April internationally, okay, in the whole world. Next slide, please. Okay, so again, as I've said, April internationally sa buong mundo, April is STD month or STD Awareness Month. Next slide, please. So, marami nagkakaroon ng STD, no? These are the facts, ang mga patotohanan, no, tungkol sa sexually transmitted disease. Number one, kahit sino, matanda man o bata, ay maaaring makakuha ng sexually transmitted disease. Okay? Basta sexually active, yung nakikipagtalik o nakikipag-sex, any age, kung active ka sa sex life mo, yan, maaari kang makakuha ng sexually transmitted disease. And nearly 20 million a year, okay? 20 million bawat taon sa buong mundo yan, ha? Ang nagkakaroon ng STD. At kalahati doon, o 50% na nagkakaroon ng STD, ay below age 25 years old. Kaya tayo ako bilang father na meron ng mga teenager, ang mga anak ko puro na teenager, ang youngest ko is 16 years old, ang eldest ko is 22 years old. Ako ay natatakot din, no? Kinakabahan ako. When I saw these statistics, no, na 50% ng nagkakaroon ng mga sakit na sexually transmitted na mga sakit ay edad na 25 years old pababa, nakakatakot. Tayo mga magulang, dapat we should be aware and look after our children because of this. The good news is STD can be prevented. Pwedeng iwasan ng STD. Siyempre, pag-uusapan natin mamaya kung paano maiwasan ng STD. Now, most of the STDs do not produce symptoms. Yan ang dapat niyong tatandaan. Halos lahat ng alam ko na mga sexually transmitted diseases, walang sintomas. Okay. So, what is sexually transmitted disease? Ang sexually transmitted disease or STD or STI, tawag ng iba, are infections that are passed from one person to another through sexual contact. Okay? Kapag nakipagtalik. Now, sa anong pamaraan ang pagkipagtalik? Merong sinasabi natin vaginal sex, oral sex, at anal sex. So lahat yan napapasa sa mga paraan na yan. Now, there are 7 most common sexually transmitted diseases in the Philippines. Ano yung 7 pinaka sikat, sabihin natin, pinakasikat na mga STD sa Pilipinas? Ang pinakasikat actually is tulo o yung gonorrhea. Pangalawa yung chlamydia sa babae. Yun yung pangangati ng ari ng babae na may lumalabas na parang chok o parang nana sa babae. Syphilis, number 3. Ito yung nagkakaroon ka ng sugat-sugat sa ari ng lalaki o babae, nagkakasugat na mahapdi na masakit. O minsan ay hindi man masakit din. Herpes din, ito ay nakakatakot dahil ito ay may mga side effects sa puso, sa lungs, at sa kidneys na ating pag-uusapan mamaya. Genital warts, ito yung mga bukol-bukol. Yung warts, no? Kulugo na tumutubo sa ari ng tao at sa balat ng tao, dala ng sex. Meron din tayong HPV or human papilloma virus. Itong HPV ay nagdudulot ng cervical cancer sa mga babae. Kaya delikado ang HPV kung magka-HPV ang isang babae.
may isang sikat na artista na nagkaroon ng HPV, ano? Siguro kilala niyo siya. Pero ngayon nananahimik na siya kasi lumipat sa Batangas, somewhere in Batangas, gusto niyang manahimik, hindi na siya nag-active sa TV, pero nagkaroon siya ng HPV, no? Sikat na sikat 'yan. At of course, HIV AIDS. Itong HIV AIDS ngayon, tayo ang number 1 sa buong Southeast Asia. Sa Southeast Asia, number 1 ang Pilipinas ngayon sa HIV. Next please. So pag-usapan natin, ano? Isa-isa. Simulan natin sa tulo o gonorrhea. Okay? Gonorrhea is caused by a bacteria, diplococci ang tinatawag, double ball, no? Sa mga lalaki, no, dalawang balls natin. Kaya ang tulo, dalawang ball din, no? Tamaan tayo ng dalawang ball na bacteria. So it's a bacterial infection. Ang mga babae ang carrier, kaya ang mga babae pag nagkatulo, hindi nila alam na may tulo na sila dahil wala silang nararamdaman. Pero ang lalaki, pag tinamaan ng tulo, naku, napakasakit. Alam ko, yung iba dyan, siguro yung iba, real talk, no? Alam nila, feel nila, at napagdaanan nila ito. Merong lumalabas na nana sa iyong ari at masakit kung umihi. Now, ang gonorrhea ay madaling i-treat. Minsan, isang shot lang ng antibiotic, nawawala. Pero ang problema sa gonorrhea ganito, tandaan, mga mga kababayan, kaibigan, ang gonorrhea, pag paulit-ulit, hindi na yan gagaling. So, kapag tinamaan ka ng gonorrhea o ng tulo, minsan, sana huwag nang umulit. Huwag ka nang umulit. Bakit? Kapag umulit ito, baka the second time or the third time around, hindi na siya mawawala kahit ano pang antibiotic ang iyong iinumin o kahit ano pang DXN supplement ang iyong iinumin. Okay? So once is enough, twice is foolish, no? Oh. Next, please. So, tuloy tayo. Chlamydia. Ito naman, yung pamamaga ng ari ng babae o vaginosis, yung pagmamaga, na merong lumalabas na parang chalk o kaya parang cheese sa pinto ng ari ng babae, no? Sa vagina. So, ito ay dulot ng isang uri ng bakterya, yung Chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis. Ito naman ang may sakit sa babae. Talagang masakit ito sa babae, no? Most common cause of pelvic inflammatory disease o sakit sa puson, okay? So ang chlamydia sa mga babae na pag nagkaroon na parang sa mga babae especially pag nagkaroon kayo ng parang nagkaroon ng chalk sa puwerta ninyo tapos sumakit yung inyong puso na palaging sumasakit, na mahapdi, na mainit, maaring chlamydia yan. So magpatingin na kayo, magpasuri na kayo sa mga doktor. And this can result pag hindi ito na pagaling, ang chlamydia o vaginosis ay maaring makapagdulot ng impotence ng babae o infertility. Hindi kayo maaring magkaanak o hindi kayo maaring mabuntis. Okay. The serious stage of this infection is really painful sexual intercourse. Ibig sabihin, pag nakapagtalik ang isang babae na may chlamydia o vaginosis, napakasakit na ayaw niyang makipag-sex. Di ba? Sa mga may asawa dyan at nakaranas niya, di ba? Gusto niyo yung sex, sasabihin niyo masarap. Pero kung merong hello? Hello? Doc, we could hear you po. Medyo may For the technical problem. Ayan.
Okay na, Doc? Yan. All right, you're back. I'm back? Nawala ba ako? A little bit, yes. Okay, so let's go to the next slide, please. Syphilis. Okay. Yan, syphilis. Problema natin sa syphilis nito, sa early stage, wala kang nararamdaman. Okay? Parang nagkaroon ka ng sugat o butol o sugat sa iyong ari. Sa babae, sa puwerta ng ari. Sa lalaki, sa dulo ng penis. Ano? At parang wala lang sa iyo. Sa early stage yan. Pero ang delikado, pag hindi na galing ang syphilis, ang late stage nito, ito ay makakakos ng damage sa inyong puso, sa inyong kidney, at sa iyong brain. Okay? Kasi itong syphilis na bacteria, tawag ay Treponema pallidum, ay umaakyat sa dugo, pumapasok sa dugo. At pag nakapunta sa brain, it will cause brain damage. Pag nakapunta sa heart, it will cause heart damage. Magkakaroon ka ng heart attack. No? At kung pumunta sa kidneys, magkakaroon ka ng kidney damage, masisira ang iyong kidney. Kaya napakadelikado ng syphilis. Okay? Next slide, please. Next, please. Herpes. Okay. Itong herpes ay sexually transmitted disease na virus din, ano, katulad ng HIV, virus din siya. At katulad ng syphilis, hindi katulad ng syphilis, gonorrhea at ng chlamydia na bacteria, ito ay viral naman ito. At ito ay masakit. Ito ay masakit na masakit. Okay? So ang herpes can be passed through persons to persons, and ito ay hindi lang direct contact. Ang herpes ay pwedeng mapasa sa kissing, pwedeng sa sharing of sex toys, at unprotected oral vaginal sex. Okay? And once you have herpes, ang problema, pag nagka-herpes ang isang tao, ay hindi na mawawala ang herpes. Yung virus hindi na mawawala sa kanyang katawan. Katulad din ng AIDS virus na hindi na, pag nagka-AIDS virus ka, hindi na mawawala yan sa iyong katawan. No? Pag na-control ang herpes, naghihintay lang yan ng panahon na dadami siya ulit. Kaya ang maganda sa herpes is dapat you control it. Control na hindi siya dumami ang virus para lumabas yung active phase ng disease na herpes. Okay? Next. Yan, HPV. Sabi ko sa inyo, ewan ko, siguro guess nyo niya, mayroong sikat na artista na nagkaroon ng HPV nito, no? Sinabi pa nga niya sa TV na nagka-HPV siya. Now, this is the most common cause of cervical cancer sa mga babae, no? O cancer sa puwerta ng matres. Because yung pinto papunta sa matres, tawag nun cervix. Ano? So, nagkakaroon ng cervical cancer at kakalat ito papunta sa matres. So, magkakaroon na tayo ng cancer sa uterus. Yan, ang pinagsimulan ay human papilloma virus dahil sa unsafe or unprotected sex. Now, HPV can be spread in other parts of the body, usually in the hands and the feet. No? Makikita nyo, nagkakaroon ng mga warts na lumalabas. No? Kala nyo, parang kulugo lang na or yung kulugo na sa balat. Pero kapag ang tao na may kulugo sa balat, check nyo kung sa kanyang area may kulugo din, maaaring herpes na yan. HPV na yan. Okay? Human papilloma virus na yan. So, next. Dito tayo magtututok ng mas matagal sa HIV/AIDS dahil ito po ngayon ang laganap sa Pilipinas. And since 2018, ang Pilipinas na po ang naging number 1 sa AIDS. Dati-rati, before 2018, ang Thailand po ang number 1 sa maraming AIDS. Pero noong 2018, naging number 1 ang Pilipinas. Kasi tayo mga Pilipino, gusto natin talaga number 1. Number 1 sa sports, number 1 sa lahat. Kahit sa HIV, number 1. Yun lang ang nakakalungkot, ano? Baka dito sa COVID, gusto natin maging number 1 din, ano? Kaya wag na, kasi may mga bagay na hindi dapat tayo matuwa na tayo ay number 1.
kasama na dyan yung HIV/AIDS. Okay? Currently, itong mga nasa lista namin sa DOH, because I'm with DOH and I'm one of the HIV PICT counselor, national counselor, we have sa lista ng may AIDS, no? We have 79,278 persons living with HIV or PLHIV na tinatawag natin, no? 79,278. Okay? And 34,500 na yon o halos kalahati nun ay nasa edad na 15 years old to 24 years old. No, ang babata pa, no? Usually, ang babata pa. No, usually, ang mga pasyente ko na may AIDS, nakakita na ako, ang bata, 20 years old, 30 years old. Ano na yon? Pinaka-mature na yung 30 years old na may AIDS. Ganon. Pero ang babata pa. Kasi nga, masyado tayong malibog. Ano? Huwag masyadong malibog sana kasi yun ang nakakasira sa ating kinabukasan. Okay? And the most common cause, bakit kumakalat ang AIDS, ay yung tinatawag natin na MSM. MSM or male having sex with males. That is the number one cause of AIDS, na pagkalat ng AIDS dito sa atin sa Pilipinas. Next slide, please. Okay. Ito yung demographics. Okay? Pinapakita ko sa inyo yung top 7. Top 7 ng mga lugar kung saan meron ng AIDS. Ano? Yung mga taga-Cavite dyan, tabi-tabi po. Sorry pero talaga sa datos ng ating Department of Health, number 1 ang Cavite na maraming AIDS. Nako, mag-ingat ang mga Caviteño, yung mga anak ni Aguinaldo. Okay? Kasunod ay yung National Capital Region. Okay? Pangatlo na maraming AIDS ay ang Cebu. Pang-apat ang Olongapo. Kaya magtataka kayo, bakit pang-apat lang ang Olongapo at number 1 ang Cavite? Kasi sa Olongapo, kahit maraming may sex trade, alam natin ang ano sa Olongapo, may sex trade. Pero doon kasi sa Olongapo, alam na ng mga tao na gumamit ng mga proteksyon katulad ng condom, female condom at iba-iba pang paraan na para maproteksyonan sila habang nakikipagtalik sila, no? Okay? Pero sa ibang lugar hindi Hindi tayo aware mag-practice ng safe sex kaya mas mataas dun sa mga lugar na hindi nagpa-practice ng safe sex katulad ng Cavite at saka National Capital Region. Now, kasama din sa maraming AIDS yung Puerto Princesa, Palawan. Kasali din kami, number 6 kami dito. Negros and Iloilo. Ano? And of course, sa Mindanao, Cagayan de Oro. Okay? So yan yung mga lugar kung saan marami ang HIV/AIDS. Next slide, please. Okay. So, paano nakarating ang HIV sa atin, sa Philippines? Okay. Ito ay galing sa Kinshasa, sa Congo, sa Africa. Doon nagsimula ang AIDS virus sa Kinshasa. 1970s pa. 1970s pa, late 70s itong AIDS na na-discover sa Kinshasa, Congo, Africa. Paano nangyari ito? Yung AIDS virus ay nasa unggoy, nasa monkeys and apes. Kanya lang, yung mga African males, yung mga lalaking Africans, hindi pa sila nagsawa sa kanilang mga asawa, no? They were not satisfied having sex with their female counterparts. Talagang nagkapag-sex pa sila sa mga unggoy at sa mga monkeys. Kaya yung virus na galing sa monkey, lumipat sa tao. At ngayon, na tao sa tao na lumipat. It became an epidemic in North America in 1980s. At hindi lang siya nagpaiwan sa Amerika, kumalat ito at pumunta sa buong mundo, nakarating sa Pilipinas noong 1984. At ang unang biktima nito ay si Sarah Jane Salazar, isang OFW. Ngayon ay pumanaw na si Sarah Jane. Okay? Next slide, please. So, i-differentiate natin what is HIV and what is AIDS. Ang HIV, yun yung virus. Human Immunodeficiency Virus. Bakit tinawag siyang Human Immunodeficiency Virus?
Dahil itong virus na ito, sinisira niya ang ating immune system. Tayo sa DXN, alam natin yan. Dahil tayo ay mga expert sa immune system. Lalo na tayo yung nag-aral ng gynotherapy. Alam natin na the purpose of the immune system is to keep our body strong and safe against disease. So, alam natin. Kaya lang, itong virus na ito, yung HIV virus, pag tumama sa tao, ang talagang tinatamaan niya ay sinisira niya ang ating immune system. That's why nagkakaroon tayo ng mas maraming sakit. Marami sa mga taong nagkakaroon ng HIV hindi namamatay dahil sa virus. Namamatay sila dahil sa mga secondary infection dahil sa nanghihina ang kanilang immune system. Kasi nasira na nga, sinira ng virus ang immune system. Kaya secondary na sakit sila namamatay. Now, what is AIDS? AIDS naman, ito naman yung sakit mismo, ang acquired immune deficiency syndrome. Ito na mismo yung last stage of HIV infection. Kung saan, namamatay yung tao na may virus dahil sa secondary infection. Now, sa Amerika, ang number one nga nakakamatay o nakakakos ng kamatayan dahil sa AIDS is Kaposi sarcoma. It's a type of cancer, Kaposi sarcoma. Pero dito sa atin sa Pilipinas, ang number one na dahilan ng pagkamatay ng mga taong may AIDS o HIV ay TB, tuberculosis. Kaya kami dito sa TB, meron kaming collaboration ngayon sa TB-HIV. So lahat ng may TB, tuberculosis, talagang initetest na namin sa HIV. Kasi karamihan yan, about 50% ng may TB, may HIV. In the same way, vice versa, yung may mga HIV, halos 30% nun may TB rin. So ang pumapatay sa mga may HIV ay hindi mismo ang HIV, kundi yung TB o tuberculosis. Okay? Next slide, please. Now, so how can I get infected with AIDS? Number one, direct unprotected sexual intercourse with an infected person. So kung kayo ay nakipagtalik sa isang tao na alam natin ay positive sa HIV. 84% of these are males having sex with males. Yon. Ayoko na mag-elaborate. Baka magalit sa akin ang LGBT community. Pero yan ang katotohanan. Okay? MSM. 84% talaga ng AIDS ay kumakalat dahil sa mga lalaking nakikipagtalik sa lalaki. Okay? 14% are sharing of needles among drug users. Yon. Kapag may isang drug user na nakipag-sesyon at gumamit siya ng needle, ang tinurok na needle ay ipinasa sa kabila, yun palang tinurok ka na una ay may HIV virus na ilipat sa kabila sa walang HIV. So nagkaroon na ngayon ng spread. And 2% only from accidental pricking or infection sa mga hospital. Okay? Ako may kilala akong janitor na nagka-AIDS siya dahil habang naglilinis siya sa hospital, natusok ang kanyang paa, ang kanyang toes, natusok ng needle habang nagwawalis siya. Hindi niya alam na yung needle na yon ay galing sa isang HIV positive na pasyente. So nagkaroon siya ng HIV din. Kakaawa yung mga ganon. Meron din akong isang kilalang nurse na nagka-HIV positive dahil sa operating room, habang siya ay nag-a-assist doctor sa opera, siya rin ay natusok ng karayom habang nag-o-opera galing sa pasyenteng positive sa AIDS, nagkaroon din siya ng AIDS. Kaya kawawa yung mga taong ganito. 2% of them are from people who did not want to have AIDS, but unluckily they got it. No? Next slide, please. So, ito yung mga kung paano ang virus nakakapasok sa katawan at hindi nakakapasok. Okay. So, HIV is spread by, paano kumakalat ang HIV? Sperm and semen from infected person. Semilya ng lalaking may AIDS. Okay? Galing sa semilya ng lalaking merong AIDS din or HIV. O vaginal fluid ng babae na merong AIDS.
Oh, galing sa dun sa vaginal fluid, no? Yung lubricant ng mga babae. Or rectal and anal fluid. Ay, syempre, dun sa lalaki, kaya number 1 na nagkakalat yung AIDS dahil sa male having sex with male, dahil sa anal sex, ano? Anal sex and rectal sex. Kasi napupunit yung puwet at kung kulang ang lubrication, na nagkakaroon din, nasusugatan din yung ari ng lalaki. Kaya nakakatawid yung virus dun sa sugat. And of course, blood transfusion. Yung kapag hindi na-check yung dugo, yung donor pala ay may AIDS, nasalinan ka ng dugo na may AIDS, galing sa donor na may AIDS, yon, magkakaroon ka rin ng HIV. Now, hindi nakakalat o hindi nahahawa ang tao ng HIV sa laway. So kahit mag-French kissing pa kayo dyan, basta wala lang kayong sex, kahit mag-French kissing kayo, basta wala lang sex, okay. Kasi hindi napapasa ang HIV sa laway. Okay? Maliwanag yan. Hindi rin napapasa ang HIV sa ihi. Maliwanag yan, ha? Hindi sa ihi. At lalong-lalo na, hindi ka magkakaroon ng AIDS kung nag-swimming ka kasama ng isang taong may AIDS. Nag-swimming lang. Yung swimming sa swimming pool, ha? Iba na yung swimming na swimming pagkatapos ng swimming pool, ha? Okay. Now, at hindi rin ito, hindi ka mahahawahan kung yung may kasama kang may HIV, tapos kumain kayo at nagamit mo yung kanyang kutsara, tinidor o baso, hindi ka mahahawa nun. Okay? Hindi natatransmit o hindi nakakahawa dun ang gamit ng taong may AIDS. So, ang maliwanag lang dyan ay direct sexual contact. Okay? Ang AIDS ay makakahawa kung sa direct, unprotected sexual contact. Next slide, please. So, paano ko maiiwasan ng AIDS at STD? Paano ko yung lahat na yon, gonorrhea, chlamydia, syphilis, herpes, HPV, tsaka AIDS. Paano ko sila maiiwasan, doktor? Number 1, always practice safe sex. Safe sex. And when we say safe sex, yung gumamit ka ng condom, gumamit ka ng female barrier, okay? Dapat safe sex. Single monogamous partnership. Single monogamous partnership. Kaya dyan, sa mga mahihilig mambola, sa DXN ba, meron ba mga kapartner natin na mahilig mambola? Na maraming nabobola? No? Wag na, no? Kasi baka hindi nyo alam, ang nabola nyo ay may AIDS. Yari kayo. Okay? Dapat single monogamous. Isang partner lang for life. Okay? As I said, use protection. And then, ito yung wash after intercourse. Ito yung hindi ginagawa natin kasi karamihan sa atin, minsan ako guilty na rin, ano? After sex, matutulog na, di ba? Pagod na maliligo ka pa ba? Pagkatapos mo magpakalangit, magpumunta sa langit, gusto mo maligo pa? Tulog na lang, di ba? Pag matapos ang sarap, ang ligaya, tulog na. Kaya marami ang nagkakaroon ng sexually transmitted disease. Ang advice is, pagkatapos ng sexual intercourse, dapat maligo. Yung iba nang ginagawa, naliligo muna bago mag-sexual intercourse, that is good. Pero dapat, pagkatapos din, maligo kayo bago kayo matulog. Okay? Hindi yung pagkatapos, pag pumutok na, tulog na kagad, no? Wag ganon, okay? Now, when you are 25 years old and you are sexually active, okay? Talaga mahilig hindi mapigilan kung iba pa, hindi mapigilan ng kate, ano? Dapat ikaw ay magpa-test annually. Taon-taon, dapat magpa-test ka. Magpa-test ka sa syphilis, sa herpes, sa HPV, at sa HIV. Meron namang test yan na binibigay, ano? Karamihan ng mga laboratory ngayon, available na yung test for STD. So kung you are 25 years old and you are
sexually active, 25 years old and above, and you are sexually active, I advise once a year magpa-test kayo. Okay? Next slide, please. Now, STD. Pwede natin gamitin ang ating mga products, especially itong 4 na products na ito, para ma-prevent ang STD. Ngayon, take your pens and ball pens or ready kayo sa camera, i-capture nyo yung mga significant na mga, ito yung mga significant na mga studies na i-share ko sa inyo patungkol sa kagandahan ng Roselle, Andrew G, black cumin at ng potency laban sa STD. Okay? Simulan natin sa Roselle. Next slide, please. Roselle o Hibiscus sabdarifa. Okay? Sabi, ang Roselle ay maganda para sa herpes. Okay? Ito ay effective against herpes. And it is shows antiviral activity and a potent antiviral as potent as the antiviral drug acyclovir o Sovirax. Marami sa atin pag nagkaroon ng herpes o hepatitis o yung chickenpox pa o iba pang mga nagzo-Zovirax kagad, umiinom ng Zovirax. Ang Roselle daw, juice man o tablet, Roselle juice and tablet ay gasing bisa at gasing effective ng Zovirax para lumaban sa virus, especially sa STD na herpes. Yan. That is from the Center of Disease Control. CDC mismo, ha? CDC. Yan. Ang nagsabi. Next, Roselle pa rin. Next slide, please. Yon. Ito naman isang study galing sa Nigeria. Okay, sa Nigeria, Africa. Ginawa sa Nigeria, Africa, yung study na ang Roselle daw, ang dahon ng Roselle ay 100% effective para pagalingin ang tulo at kandida I don't know why. Yeah, you're back. Parang yung signal ko nawawala, ano? Okay, Opo. okay na naman. Okay. Yeah. Please repeat lang yung dito sa Roselle leaves. It's very, very important. Doon ka po naputol. Yung it's a okay. 100%. Okay. Okay, ito. Sa Nigeria na study, okay, tungkol medicinal plants in treatment of STDs or sexually transmitted disease sa Nigeria, na find out nila na yung Roselle pala, yung dahon ng Roselle ay 100% effective panlaban sa treatment sa tulo o gonorrhea, vaginal candidiasis, ito yung fungus sa puwerta ng mga babae, at herpes. Kanina sabi natin herpes, no? Magaling siya. So kung kayo ay may kakilala na mayroong herpes o may kati sa ari, babae na may kati sa ari, fungus, o yung may tulo, no? Magaling i-recommend ang Roselle. Magaling na treatment ang Roselle. Okay? Next. Black cumin. Okay? Nigella sativa. Sa chlamydia, sa babae, di ba kanina, vaginosis, sabi natin, chlamydia, yung merong parang chalk na lumalabas sa puwerta ng babae o parang may cheese na lumalabas sa puwerta ng babae at mahapdi. Magaling dyan ang black cumin. Kasi ang black cumin ay mayroong mga phytochemicals at may essential oils. May essential oils. Hindi katulad ng lugaw na non-essential. Ang black cumin ay essential na panlaban sa chlamydia o tulo ng babae. Tulo sa babae. Okay? So, yan ang black cumin. Ano pa? Next.
ang black cumin din, sabi, no? Again, sa fungus o kate, fungal infection sa ari ng babae, mabisa din ang black cumin. Kahit sa gonorrhea, mabisa din ang black cumin. So meron dito kasi merong gamot na ang tawag sa gamot is clotrimazole. Ito yung vaginal ointment o vaginal stick na nilalagay sa ari ng babae kapag ang isang babae ay nagkaroon ng infection sa kanyang ari, merong clotrimazole stick o clotrimazole ointment na ipinapahid para mamatay yung germs, ano? Pero sabi dito, yung Nigella sativa o black cumin pwedeng i-apply sa ari ng babae at ito ay mas mabisa na pumatay sa germs na nasa ari ng babae katulad ng chlamydia o kaya itong candida o fungus sa ari ng babae. Okay? Next. How about ang ating namang potency? Alam nyo, ang isa sa mga ingredients ng potency is Eurycoma longifolia jack o tongkat ali. Okay? Eurycoma longifolia jack o tongkat ali, meron yan sa atin. May sangkap yan, isa sa mga sangkap yan ng ating potency. Now, sa studies na ito, from the Journal of Dietary Supplements noong 2013 review, nakita nila no yung tongkat ali at cordyceps, di ba? Ang potency natin may 9 herbs at kasali sa 9 herbs na yon ang cordyceps at tongkat ali. So yung potency natin, nakita nila na yung tongkat ali at cordyceps na nasa potency ay napakagaling para lumaban sa gonorrhea. Sa gonorrhea at sa syphilis. Okay? So sa mga taong may gonorrhea at syphilis, maganda na panlaban ang potency. Okay? Next, please. Andro-G. Ito yung pinakamaganda. Ito yung talagang nabilib ako. Kasi ito, nagawa na namin ito sa San Lazaro Hospital noon pang 2011. Meron kasi tayong kilalang nurse dyan at isang doktor sa San Lazaro Hospital sa kanilang AIDS unit na nag-try nitong Andro-G. At nakita nila, ang maganda sa Andro-G kasi, pinapataas niya ang CD4 cells ng tao. Ano yung CD4 cells? Tandaan natin, yung CD4 cells o lymphocytes, yan po ang nagkokontrol para hindi dumami ang HIV virus. Ulitin ko po. Ang CD4 cells o CD4 lymphocytes sa tao, yan po ang tumutulong para makontrol ang pagdami ng HIV virus para hindi tayo mahulog sa AIDS. Pag bumaba ang CD4 cells, dadami ang virus. Lalabas ang AIDS. Pero pag mataas ang CD4 cells, pag marami ang CD4 cells, namamatay o nababawasan ang virus. At pag nabawasan ang virus, hindi tayo magkakaroon ng AIDS. Kaya, sabi dito, the andrographolide from Andro-G inhibits HIV-induced cell cycle or dysregulation of the virus, and it inhibits the spread of the virus into the body. Kaya nakita po namin ito. Kahit ako dito sa Bacolod, sa mga kilala kong HIV patient na gustong magkaroon nito, mas maganda ito. Although meron na tayong tinatawag na ARVs, antiretroviral para sa AIDS. Maganda rin na atuhan nyo ang Andro-G dahil ang Andro-G ay tumutulong para palakasin ang immune system para paramihin, specifically, padamihin ang ating CD4 cells para ito ay lumaban at makontrol ang numero, ang pagdami ng virus ng AIDS virus. Okay? Next. So, sa Bible, sa ating mga Christians, nasa Bible, Romans 6:13,
Do not present the parts of your body to sin as instrument of wickedness. No? Wag daw mga lunya. O wag daw masyadong makiano sa laman. No? But present yourselves to God as those who have been brought from death to life, and present your body to Him as instruments of righteousness. Okay? So, dapat daw, iwasan natin. Dapat magkaroon tayo ng loyalty sa ating mga partners. Huwag na po tayong maging katulad ng mundo, maging makamundo na ano sa laman. Ano po? Dahil yan ay kasalanan sa mata ng Panginoon. Next slide, please. So, para sa may STDs at sa mga kilala nyo na may STDs, start using DXN products to end STD. Start DXN products. Potency, black cumin, androgy, and roselle, so that we can end STD. And with that, next slide please, I would like to say, thank you. So, kita nyo yung uniform ko, suot-suot ko, ano? Ito yung TB HIV uniform namin. And that's proof that I am a trained HIV TB PITC counselor national po. That is National Counselor for HIV. Thank you. Thank you so much, Doc. Alam mo, ang dami po natin kasama ngayong hapong ito. Who can consume and use DXN products? Since DXN products are natural health products, they are suitable for all categories of people, starting from infancy to old age and the sick. Make sure you find the time and spend some money for your health before it is too late. DXN products help your body to maintain optimal health. Give them a try, and you will feel the benefits of DXN products in a more natural way. Thank you for spending your time with us.